Tinaasan ng Department of Agriculture o DA ang indemnity o ang bayad para sa bawat baboy na kailangang patayin dahil apektado ng African swine fever. At kahit may outbreak sa ilang probinsya, iginit ng DA na hindi kailangang magdeklara ng state of national calamity. Nakatutok si Bernadette Reyes. May bakuna na kontra African swine fever na nasa bansa. Inimport ito ng isang Vietnamese company pero inabutan na ng expiration. Nangangambang samahang industriya ng agrikultura na baka gamitin ito kontra ASF. Kahapon, nagdeklara na ng state of calamity ang Batangas dahil sa ASF. Sabi nila may naiwan na vaccine last year na I think 150,000 doses na yun ang in-extend naman pwedeng gamitin. Sino-object natin yung paggamit kasi dapat bago, no? And isa is walang assurance kung may effect pa yan. Pero siniguro ng Department of Agriculture na hindi bibilhin ng Pilipinas ang expired na ASF vaccine. The government will not buy expired vaccine. The government will not accept any expired vaccine. Kung yun ay expired, ibig sabihin yung efficacy nung bakuna will be in question. Sa 600,000 doses na bibilihin, 10,000 ang inaasang darating ngayong linggo na binili sa pamamagitan ng emergency procurement. Gagamitin ito para sa emergency inoculation o pagbabakuna sa mga affected areas para mabawasan ang epekto ng muling pagtaas ng mga kaso ng ASF. Tinatayang may 2 years na validity ang bagong vaccine. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa Batangas, tinututukan din nila at ng Bureau of Animal Industry ang North Cotabato at Occidental Mindoro kung saan mataas ang kaso ng African swine fever. Tinaasan naman ang indemnity o bayad sa mga magsasaka sa bawat baboy na kailangang ikal o patayin dahil infected ng sakit. 4,000 pesos ang bayad sa kada biik, 8,000 pesos sa medium size at 12,000 pesos sa large size. This will definitely help na makontrol yung pagpupuslit doon sa mga infected animals. Kasi normally, yan ang pinaka-reason bakit mabilis kumalat yung ASF. Kung isusuko na nila yung baboy na may infection, mapipigilan yung pagkalat. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi kailangan magdeklara ng state of national calamity sa bansa para labanan ng ASF. Siniguro ng kalihim na hindi magkakaproblema sa supply ng baboy at hindi rin sisipa ang presyo. Wala naman ako nakikitang perceived na shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon. Hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya kakaroon pa rin ng movement. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.